pag in-start mo, wala eh. Pag in-start mo, wala siya yung ganun ng R12. Signature Kembot. Yung signature, wala siya yung signature Kembot. Pero, pag nag-idle, makakamdaman mo yung crankiness niya talaga. DNA talaga siya ng R12 and ng BMW mismo. So, napakaganda ng pagka-craft. I can't stop saying positive shit about this bike. This really is the goated mid-entry level bike sa lahat. Lalo na sa adventure category. Ah! Ara. Alright. Ang galing na, tapos continue mo sa'yo. Oo nga no. So, nakita nyo naman, tama ba to? Tama. Tapos na kayo mag-shoot, binasa lang kami. Pero all is well, all is good. Tara na, tayo'y bumiyahe. Lawak! Ha? Lawak! 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 Oo. Mapanete yan! Ota. Nakakainis pag nagsuot ka na ng gloves agad. Yun lagi ang huli. Golden rule, huli ang gloves. Yun lang. So, tara! Cavitex! Ay. Yun na sinasabi ko sa hula. Madulas ang aking sapatos. So, Cavitex kami. It's time to play. And ayun may pa-offroad agad So time check, it's 2:50 in the afternoon. And kakatapos lang namin ng shoot for F450 GS. And so far so good. It was... Oy, auto shift. Oy, gago, lumipad. And as you can see, it's raining in Las Piñas. Hindi ka ba nilalamig? Woohoo! So now we're going to test this bike into a real world scenario. Takina, ang gaan pre, hinahangin ako. Kumakabig yung gulo. Kumakabig yung motor. So may paddle. Dito tayo sa Cavitex mga pre. So as you can see, testing natin ngayon ang GS to a real world scenario, and now we're entering a highway. Hi doggy. So eto na, Cavitex is here, and Philippine road condition, this bike I believe will survive. Actually will excel kasi kita mo naman yung kalsada natin dito is kung hindi off-road close to off-road. Grabe yung quick shift nito pre, sobrang suabe. Pero as it is kung traffic sa traffic parang madali itong isingit kasi ang nipis niya and hindi siya ganun kahaba patulad ng GS, Kuya GS, the 1250 and the 1300. So wheelbase niya great. Kaya singitan wise, I think this is good bike and very lightweight. Power to weight ratio is I think maganda din. Yan, tumatakbo ako ng 100 yan. Hangin lang pero sobrang stable. Ito ba? Mahangin lang pero sobrang stable. So hindi siya maalog.
Hindi siya, very nimble, oh. Ba't ko ginawa yun? So, ayan. Nakit mo kami na Skyway. Kasi it's already 3 p.m. Ano na ito yung nag-shift ako? Wala akong clutch. Clutchless shift. Diba? Suabe. Though for the trophy variant, yung blue nito, I'm not sure kung may na-release na ganun sa Philippines. Base sa nabasa at napanood ko sa... Ba't ako nag-downshift? Base sa nabasa at napanood ko sa internet. Once you are on gear 1, hindi ka andar. I mean, pag nasa gear 1 ka, pwede hindi ka umandar. Ang use daw nun is for uphill, para nakastuck ka sa gear 1, na-open ang makina mo. So, pag throttle mo, throttle ka, hindi ka gugulong patalikod. Okay, no? So, no need to brake, kumbaga. I'm not sure kung tama ang pagkakaintindi ko, pero kung mali, sabihin nyo na lang. Kasi yun lang din yung napanood ko eh. So, yun. And I think may konting traffic kayo, so ma-experience natin ang traffic here on the Skyway. I think moving naman siya, so ito sobrang lala. Pero feeling ko if I'm going to use this bike on a daily, comfort wise, I'll have the privilege to enter itong Skyway, itong S-Lex. Okay siyang option na daily bike. Though hindi ko alam, wala ata siyang gas gauge. I'm not sure nasa ng ano niya. Nasa ng gas gauge niya. Hindi ko sure kung... Well, ito yung consumption. Yan, sinearch ko na lang. Ito yung consumption. Then, if you're going to use it on for a daily bike, I guess okay siya. Kasi, I mean, kino-compare ko na to sa scooter. Kasi scooter ang meta ngayon sa Metro Manila or here in the Philippines. Scooter, piga-piga ka lang, di ba? Automatic, magaan. So, yun talaga ang meta, scooter. And I think, pwede ko siyang ikumpara sa scooter in terms of comfortability. Kasi, tignan mo naman, hindi na ako yung shifting ko automatic. I mean, auto shift, I can auto shift, auto blip. Nasa sistema na siya ng GS na 450. So, meaning to say, like 4. Di ba? Mag-auto blip ako. Like 3. So, madali siyang gamitin. Hindi na ako magpapakahirap mag-clutch. Di ba? Para akong naka-premium na scooter. Ang downside lang nito, kung ikukumpara mo sa scooter, is the storage. Pero, ito kasing GS, design siya for bagay sa kanyang may top box, may side panniers, di ba? Kaya, suabe. I mean, best of both worlds. Or best, uy, putang ina. Hinaangin ako, pre. Hinaangin ako. Ang hangin. Ayan, si Tony. So, yun lang, sobrang gaan niya. At sobrang yung wind something niya, wind resistance, hahanginin ka talaga. Oh, ayan, meron yan, pre. Diba? Swagity. Late ako mag-shift, but ang galing, no? May ilaw pa dito. So, yun. So, again,
Storage wise, yun lang siguro ang lamang on stock to stock. Pero the rest, kung bike sa bike lang, without the price being a factor, siyempre, hindi posible na hindi maging factor yung presyo, no? Pero without the price being a factor, ano to, pre? Pwede tong pang daily. Ang tanging papalitan ko lang dito is I'll use a more road intended tires kasi naka-nabi tire siya eh. Pero pang all-terrain naman ata yung nakakabit dito. Kaya stock to stock, suabe. And another concern, first time kong sumakay ng bike na nakatiptoe ako. I'm standing 6 foot tall. So medyo lahat ng bike is kasya or sakto sa akin or flat foot sa akin. So I'm standing 6 foot tall. So yung mga bike usually flat foot ako. And first time kong upuan nito, 450. Tiptoe konti. And kung hindi ako mag-a-adjust, actually hindi may position na kung hindi ako mag-a-adjust, may position na nakalutang yung paa ko. So with that, on the first 30 minutes or an hour of riding this, yun yung nasa utak ko. So wala akong confidence or bumaba yung confidence level ko in riding this bike. Kasi bago sa akin, hindi ko maabot eh. Diba? Pero after an hour or having some much saddle time na nakasakay dito, madali lang naman mag-adjust. Kaya walang magiging problem. And with regards with the wind, ayun nahangin talaga ako, men. Kusang lumiligo. So, yun ang isang reason bakit hindi pwede ang mga lower displacement. Kasi talagang hahanginin ka, pre. Talagang literal. Wari, ganito, magandang analogy. Ito, papakita kita ng clip. Itong bike. I know it is a bike. Pero, pre, alam ko, bike ko pinapakita ko, pero parang ganito yung perfect analogy for you to understand na yung hangin is talagang hahanginin ka, diba? Yeah. Yeah, I think for me, sweet spot maybe 250cc. Pwede na, basta mabigat na 250cc, pwede sa XP. Pero you're in the Philippines, kasama ang mga kamote, including me, sige, idedenay ko naman na kamote ako. Pero mabait na po tayong gumagamit ng kalsada. So again, I understood na we're in the Philippines, kaya 400cc talaga sweet spot, kasama yung psychology behind the riding a bike. Ano ba nagsasabi ko? So hindi lang siya sa bigat, kundi sa behavior din. So more on crowd control yung 400cc. Pero kung bike sa bike lang, technical, mechanical lang ang pag-uusapan, 250cc sa akin, will do. Kasi yung Titan, may bigat. Ano bang mga 250 na motor? Rusi Classic, may bigat, mabigat din siya eh. I mean, kaya niyang mag-survive sa sobrang gusty wind, sa skywind. Survive hindi ko sinasabing hindi siya tatablan. Kaya niyang mag-survive. So, delikado pa din, may chances pa din na hangin yan. Hindi tulad ng mga R1, hindi tulad ng R12, diba? So, yung mga big bike na ganong delitro, ano yun? Para ka nakakotse na. Or R18, for example, or yung Triumph na 25cc, Triumph Rocket. Hindi ka hanginin doon, pre. Ikaw ang mga hangin. Yeah, yun. But anyway, going back to this bike, yan, naka-heated grips ako, uminit na. Pinatay ko na. Diba?
Pero at gusto ko lang mag-deep dive dun sa ano, no, sa topic or sa feature na heated grips. Kasi beneficial siya eh. I mean, the more options, the better. Di ba? So with that, ito na pala yung ano, no? Real world scenario. So EDSA traffic, good example. Ano ito? Again, heated grips, it's a good option. Better kung meron, okay lang kung wala. Pero sa ganitong kalibre ng motor, mas okay. So, I would prefer na may grips ako na umiingat. Kasi adventure bike eh. And then ito na yung pinagsasabi ko kanina, based on a real world experience. So ano to, no? EDSA traffic, kasabayan ko mga maliliit na scooter, pero tignan nyo naman, kaya kong i-penetrate yung mga ganyan kasisikip na yan, no? Magaan kasi, napakagaan. Tapos asan si Tess? Dito ako dadaan. O diba? Hindi ako babanggain. Thank you po sa hindi pag-git-git sa akin, Kuya Jeepney driver. Yeah. So ito na, EDSA traffic. Very nimble to gamitin, pre. Ang problema nga lang, kung medyo you're 5'7" below, mahirapan kang maneuver or gamitin sa traffic. Mahirap, meaning mahirap siya, pero kaya naman. Singit-singit. Diba? Pwede, oh. Ang lakas ko eh. Oh, kain ka lang konti. Ayoko na. Tatama na ako dyan. Ay, wali kami. Yes. Ayan, green light. And ito tayo. Thank you. Thank you. Pwede siyang isingit, pre. Ayan, ganyan kataas. Oh, no! Ah! Diba? Swabe lang oh. Oo, ito pang daily, men. I mean, bakit ko ba sinasabi na laging daily use? Eh, alam naman natin na ano to eh. Capable to sa off-roading. So, hindi na kailangan, ano ba? Baka signal light, kuya. So, capable to off-road. Capable to sa trail. And kung may option ka or kung hindi ka masyadong matrail pero gusto mo gantong motor, pwede siyang pan-daily. Diba? Again, it's a BMW. So, swabe. Yan o, tiptoe ako, pre. Pero kung kakayusin mo, pwede naman. Tapos yung isa. Dito tayo ngayon sa Ayala. EDSA Ayala. Ewan Ayala. And butos na pala to. Comment eh. Baka naman. So yeah, green light. Pero I think this is the perfect time to give a red light sa video natin ngayon. Kaya if you're still here watching this, if you're still here at umabot ka sa puntong ito, sa punto ng video ito kung saan ako sumisingit, again, deserve mo ang tatlong palakpak. Diba? May pumalakpak kahit yung kamay ko nasa handlebar. Yeah! Yeah! So, thank you so much for watching. And if you have motorcycle na gustong ipa-review, custom, all stock, low CC, high CC, and if you want to be featured in our channel, let us know. Feel free to message us and comment nyo lang. Kasi magre-reply naman kami, di ba? Not on the hour, pero we will reply.
Pwede, no? Head sa traffic. Yeah. Bakit na? Head sa traffic. Baha. Yan ang sinasabi sa hula. Yehey! Yeah. O, diba? Kasyang kasya, baby. Ito, hindi na, syempre. Pero pag nagkasya pa yan, ewan ko na lang. Hindi na. I doubt it na. I doubt it. So, I won't do it. Hehe. Pero to, confident eh. Kaya eh, oh. Oh, ha? Suwabe, baby. Sige, kuya, daan ka. Ayaw. Click. Supremacy. Ang klase ang Honda Click. Pero tignan mo naman, pre. Nakikipagsabayan tong GS450 ko sa mundo ng trapiko. Thank you, boss. Thank you. Ba't ako nagte-thank you? Thank you for your service. O, diba? Wala nang traffic dito, men. Hindi tayo mag-antay kay Cortez. Mga si Tess. Abang-abang tayo. Abang-abang tayo. Tayo. Abang-abang tayo. Grabe, may araw na, no? Thank you, haring araw. So, ayan. While waiting for Anthony Cortez, you know, so, ano mga chong? So, salamat sa mga nanonood, mga pre. Saan natin to pwede ilagay? Yan. Salamat sa mga nanonood. At kung umabot kayo sa puntong ito, maraming salamat. Deserve yun 3 palakpak. So, ayun. Dito ko na tatapusin. Pero bago ko tapusin ang ating video na to, gusto ko lang sabihin sa inyo na babalikan namin yung GS. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na namin to masasakyan ulit. So marami kaming niluluto, pinaplano. Hopefully, makulayan natin yung mga dinodrawing natin sa ating mga plano, no? And with that, abangan nyo sa mga susunod na kabanata. And ayun, if you have a bike, motor, kotse, eroplano, barko, pagkain, if you have any... Oh, nandito ka pa? Wala na eh. Nalobat na yung camera ko. Pero, dahil nandito ka pa, thank you for watching. Don't forget to like, comment, follow on our socials, and subscribe on our YouTube channel. Kung gusto mo lang, hindi ka naman pipilitin eh. Ayun. Bye-bye!